Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxargen, and welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline na hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at ng Information Coordinating Network of Soxargen o Icon Sox. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Brian E. Abquilan, at ng aking partner dito sa technical side na si Oliveros Rivera. Ako po si Aida de la Cruz Agad at samahan ninyo kaming alamin ang mga latest development programs, mga updates ng ating mga government agencies dito po sa Region 12. Tayo po ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations at mapapanood sa aming mga Facebook pages, sa YouTube and Spotify. And for today's episode, makakasama po natin ang Regional Information Officer ng Environmental Management Bureau o EMB ng Department of Environment and Natural Resources dito po sa ating rehiyon. And we have with us today si Ma'am May Shin Natividad, ang Information Officer po ng EMB 12. Ma'am May Shin, bumati naman po muna kayo sa ating mga listeners and viewers. Magandang araw, Ma'am Aids. Magandang araw din sa ating mga listeners at saka mga viewers sa ating program. Okay, and for today's episode, pag-uusapan natin kung paano protektahan at i-enhance ang environment, ang ating mga natural resources, and masiguro ang healthy environment dito sa ating rehiyon. And isa ito sa mandato po ng ating Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. And pag-uusapan namin ni Ma'am May Shin kung ano-ano ang mga ginagawa po ng kanilang tanggapan. Ma'am May Shin, bilang panimula, can you tell us, siguro mga mandates ng EMB upang masiguro naman na malinis itong ating kapaligiran? Yes, ang Environmental Management Bureau ay naatasan para i-implement ang mga National Environmental Laws. Kasama yan yung Presidential Decree 1586 or Environmental Impact Statement System. Okay. Ito po yung nagsisecure, kung saan po tayo nagsisecure ng Environmental Compliance Certificate or Certificate of Non-Coverage. Then, meron din po tayo, ini-implement din po natin yung Republic Act 6969 or yung Toxic Chemicals and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Dito po yung rine-regulate po natin yung pagbili, pag-store, pagtapon ng mga chemicals or hazardous waste. Meron din po sa amin po nakamandato ang Republic Act 8749 or yung Clean Air Act. So dito po minomonitor po natin yung compliance po ng mga industries with sa kanilang mga binubuga nilang usok sa mga kanilang pabrika, sa mga pagre-regulate din po ng mga kabuuan or pagmomonitor din po ng kabuuan ng ating air or yung hinihinga natin kung malinis pa ba or baka may mga marumi na yung ating hinihinga. Importante yan sa ating kalusugan. Yes. At meron din po yung Ecological Solid Waste Management Act. Ito po yung nagpro-provide po kami ng assistance sa mga LGUs na nagpapa-approve ng kanila or gumagawa ng kanilang 10-year plan or solid waste, paano nila i-manage yung kanilang basura sa kanilang lokal, kung naaayon pa ba sa standard na ini-implement ng departamento. And then nasa opisina din po namin yung pag-implement din ng 9275 or yung Clean Water Act. Dito po is nagkla-classify po, nagbo-monitor po kami ng mga water bodies, mga dagat, mga river, mga lake, at pati yung mga industries din na nagtatapon ng kanilang tubig from kanilang sa kanilang manufacturing hanggang sa papunta sa mga water bodies po natin. Then yung Environmental Awareness and Education Act, ito po yung actually meron po din pa-contest ngayon na for eco-friendly schools. So dito po yung part po ng mandato po namin is yung
ititingnan or bibisitahin ang mga implementations or pag-integrate ng mga schools sa environmental awareness. Okay. So, sinisiguro talaga ng inyong tanggapan, Ma'am Michelle, na from land, air to water, na healthy ang ating environment. And then, para na rin po yan sa kapakanan po ng ating mga residente po dito sa Region 12. Ma'am Michelle, may mga ginawa kayo for the past month, upang masiguro nga itong malinis na kalikasan para sa ating mga residente. Yes, opo, marami din pong ginagawang opisina. So, unahin po natin sa solid waste management. Okay. So, ngayong taon, bago lang po na-approve yung 10-year plan ni North Cotabato Province. So, Okay. kaya po 100% approved na po yung 10-year solid waste management plan po natin sa region. Mm-mm. And recently din nag-update din ang South Cotabato, the whole province and municipalities and cities ng South Cotabato, nag-update din po sila. So out of 12 na mga LGUs na nagpa-approve, 11 po yung na-approve na. Okay. May coming pang isa, pero inaantay na lang yung approval po ng National Solid Waste Management Commission. Then nagmo-monitor din po tayo ng mga binigay po natin ng mga bio-shredders, composters, at saka mga MRFs or Materials Recovery Facility na binibigay po ng ahensya ng the whole bureau, hindi lang ang Region 12. Then nagmo-monitor din po tayo ng SLF. As of this time sa Region 12 meron po tayong operational 24 sanitary landfills. Okay. 8 sa Cotabato Province, 7 sa Sultan Kudarat, 4 sa South Cotabato at 6 sa Sarangani. 5 sa Sarangani. And yung mga LGUs na wala silang sariling SLF or ongoing yung construction ng kanilang SLF, sila po ay nag-a-adapt into residual containment area. Yun po yung nagde-designate po sila ng area or gumagawa po sila ng structure na doon po muna nila i-contain yung kanilang mga residual waste. So para hindi po na itatapon kahit saan. So out of 49 LGUs dito sa region, 32 LGUs are using SLF as their final disposal. Meron din po tayo ditong 2 clustered SLF. Yan po yung sa Surala at saka sa Pulumulok. Yung Surala, siniservice niya yung mga areas. Ay, sa Upper Valley ng South Cotabato. So that is composed of Lake Cebu, Tibuli, Santo Niño, Surala at saka Bang. How about yung Pulumulok, Ma'am Michelle? Pulumulok, yung kanilang kinikater is yung Pulumulok at saka Tupi lang. Okay. Ma'am, na-mention nyo kanina about MRF. Lahat ba na hanggang sa barangay, meron na bang mga MRF? Opo, nakapagbigay po tayo ng mga MRFs sa mga barangay. Anong magiging counterpart ng ating mga LGUs para ma-maintain naman itong materials recovery facility? Yes, meron po may mga pinapa-aprubahan po kaming MOA. Ang binibigay most of na nabigay na ng opisina is yung shredder or composter. Meron din po yung nag-funding po ang opisina kasi itong project na ito since 2012 pa. So medyo matagal-tagal na. Marami nang nabigay ang ahensya ng mga MRF. From munisipyo hanggang sa mga barangay. At saka yung counterparting ito depende sa MOA. Pwedeng sila ang mag-maintain ng operation, manpower, yung structure lang sa opisina, or kung hindi yung equipment. So Ma'am, halimbawa kumikita na yung MRF nila, may ano bang sakop ng EMB dyan? Ay, kung profitable na po yung MRF na po nila, sa LGU na po yun. Wala na po kaming, wala na po kaming party doon. So, nag-provide lang po tayo ng equipment.
Ma'am, pwede natin pag-usapan yung mga special activities nyo this month? Yes, oo. Kasi ngayong buwan ay pinagdiriwang po natin Yes. ang National Clean Air Month, Mm-mm. National Environmental Awareness Month, at saka National Climate Change Consciousness Ang Week. dami So, oo nga. Kaya, marami din tayong nakandak na mga activities. Kagaya po niya nung last week, nagkaroon po kami ng seminar workshop para sa extended producers responsibility. Okay. Yun po yung kung saan yung mga industries po natin, hinihikayat po natin, or kailangan po nilang magpa-rehistro as obliged enterprise, especially yung mga kumpanya or industry na may asset na 100 million above. Okay. Hindi lang po kasali sa asset na kino-compute po natin is yung land. So kapag ang industry may assets na po na 100 million pataas, kailangan na nilang pumasok as obliged enterprise, kung saan kailangan po nilang i-recover ang kanilang mga plastic waste. Okay. Na kasi ang pinopromote po natin ngayon through this EPR law is yung circular economy. Hindi na po, kasi dati ang residual waste natin nasa final disposal. So hindi po natin siya nare-recover, hindi po natin nagagamit ulit, at dumadagdag po siya sa bulk po sa sanitary landfill natin. So ngayon po i-promote po natin yung circular economy, kung saan instead na itatapon siya sa sanitary landfill, i-recover po siya ng industry para i-recycle po yung kanilang mga plastic waste. May mga suporta ba ang EMB sa mga project na ganito, ma'am? So far po wala pa pong incentive kasi nasa medyo malalaking company pa lang po yung minomodify pa, ay pinag-aaralan pa po yung mga possible incentive kung ano pong pwedeng ipapataw po ibibigay po sa mga compliant. Kasi ngayon nagpaparehistro pa lang po yung mga industries. Next year, by January 2024, yung mga hindi po nagpa-register as obliged enterprise, mapapatawan na po sila ng penalty. Ma'am, meron bang solid waste management intervention ang inyong tanggapan sa mga LGUs? Sa mga LGUs, ito po yung mga MRFs po natin. At saka yung free training po sa kanila, assistance po kapag nag-a-apply po sila, nagko-comply po sila ng 10-year plan. So, yun po yung intervention ng opisina. Ma'am, punta naman tayo kasi usong-uso ngayon itong ipinag-utos ni President Marcos, itong digitalization ng bawat agencies, ng kanilang services. Sa EMB po, kumusta naman po ito? Yes, opo. With sa digitalization of lahat po ng frontline na services po namin ay naka-online na. So, hindi na po kailangan ng nagsisecure ng permit sa amin kagaya ng ECC, Environmental Compliance Certificate, or Certificate of Non-Coverage. Yung permit to operate on air, kapag kayo ay may mga genset, magsisecure kayo ng permit permit to operate. Sa mga gasoline station, kapag sa mga may industries naman na may wastewater discharge is yun po yung WDP or wastewater discharge permit ang sinisecure sa amin. Halos lahat po ng mga frontline services po namin ay sinisecure na po, ina-applyan na po siya online. Okay. Ano-anong mga online services ang pwede nilang ma-avail sa inyong tanggapan, Ma'am Magin? Yun po yung yung mga permitting. ECC, CNC, POA, or POA, WDP, Hazardous Waste Generators ID, yung mga transporter ng chemical hazardous waste, kailangan din po nila mag-secure. So sa din po namin, online system din po namin. So yung mga nabanggit ko na mga online applications, makikita po yan lahat sa aming website sa r12.emb.gov.ph. Ma'am, yung pag-apply ng mga services ng EMB online, halimbawa sa ECC, ma'am, online din ang pagsubmit ng online po. Anong proseso, ma'am? Kailangan ba sila mag-create ng account? Yes, yes. Tama. Lahat ng system po namin, kailangan nyo ang first step po natin sa mga online services po natin is mag-create po tayo ng account.
ililink po namin yan. May isa din po kaming another system, yung company registration system, Mm-mm. kung saan lahat ng industries po namin mag-recreate din doon ng account para malink po namin or isa lang yung company reference ID or identity ng isang industry or company. So, yun, magagamit po yun sa lahat ng mga applications po namin. So, kapag nakapag-create na tayo ng account, so pwede na po tayo makapag-proceed. Sa pag-create ng account, kinakailangan po natin dyan yung valid ID ni, Okay. ni may owner, ni pollution control officer, authorized din authorization letter from the owner din po uh, for the authorized representative ni owner na mag-apply. Ma'am, any specific program po para sa ating air quality pagpaano ng ating air dito sa Region 12? Yes, meron po tayong ambient air monitoring Okay. na ginagawa. Meron po tayong naka-establish na station po dito sa Coronadal, sa Tupi, at saka sa General Santos City. Yan po yung regularly po yan pinupuntahan at minomonitor po natin yung ating air quality. So far, ang result po natin ay nasa good to fair na values. So kapag good to fair, wala po tayong ikabahala sa air quality po natin. Kapag pumasok na po ang air quality sa moderate hanggang sa emergency, yun po yung nakakabahala. Okay. But so far, sa Region 12, na lahat ng mga monitoring results po namin ay pumapalo po siya sa good to fair. So, hindi pa tayo maabot doon sa Yes sabi nila. po. Mataas na. Ma'am, itong pag-issue ninyo ng mga certificate sa mga treatment, storage, and disposal facility. Oo. Paanong proseso nito, ma'am? Yes, meron po tayong yan yung mga TSD facilities po. Meron din po magsasubmit pa rin, mag-apply pa rin po tayo online. Mm-mm. So, pero dapat kapag ikaw, for example, identify po natin kung ano ka, transporter or tighatid lang ng mga special waste Okay. or nagso-store po tayo, saan po yung final disposal po natin. Nag-retreat po tayo. So, Okay. meron po tayo mailan-ilan na mga nag-retreat dito sa Region 12. Kasi ang mga hazardous waste natin, may kanya-kanya din yan silang classification. So, dito sa Jansan, meron pong nag-retreat ng oil. Okay. Ang healthcare waste, meron dito sa South Cotabato, meron din sa Tacorong. So, ibig sabihin, ma'am, yung mga At saka waste, sa Jensen. yung mga waste galing sa mga health facilities dito. Opo, treat siya bago po siya ilalagay sa final disposal. Saan po Or ang treatment facility dito sa ma'am? Sa Coronadal? Yes, ma'am. Ay, hindi pala, sa Tantangan ang okay. yung sa province na healthcare treatment facility. In case na baka mapuno na yon, wala kayong mga other areas na kinukonsider na magiging treatment facilities? Meron sa Tacorong po. Yun po yung pinakamalapit. Okay. Sa Tacorong City. Meron. How about dun sa North Cotabato Province? North Cotabato. Kasi itong si North Cotabato ay private. So, nag-venture din po sila sa pagko-collect ng mga basura sa iba't ibang lugar. May mga, Ma'am Machine, may mga time ba na anong period, anong days, dyan ang mga waste sa isang facility? May time frame ba? Kung for example sa ating clinic or wala naman tayong nire-recommend na holding time as long as mapuno yung septic vault. Okay. Yung septic vault kasi dapat concrete siya. Para duly sealed para hindi at saka covered para hindi siya na-expose sa mga tao. At pwedeng ipapahaul at saka itra-transport para sa mag-treat. Hindi na siya pwede ma-recycle, ma'am?
Yung depende po, kailangan pa po ng certification from DOH. Okay. Kung pwedeng ma-recycle ang gamit. Mga gamit, yung mga pinaggamitan sa mga health facilities. Opo. Kasi nga, minsan ito mga, kung ano, yung mga may mga poison na itong mga gamot na. Oo. Ma'am Mayshin, baka meron pa kayong gustong talakayin na hindi natin napag-usapan. Yes, with regard sa Clean Water Act naman na ginagawa ng opisina. So, meron po tayong clean na classify ngayon na nag-undergo ng public hearing. Meron din po tayo yung mga water quality management area po natin, regular din po nating minomonitor. Meron din po tayong mga water bodies na naka-enroll as priority. Okay. Yun po yung mga may pwedeng malapit sa industries or mining. Kaya yun yung regular po nating minomonitor. Ang sarap sana magtanong regarding sa pero pag-usapan na lang natin yan in later issues Ma'am, meron ba kayong pinapamigay na mga ng mga van sa mga LGUs? Yes po. Kumusta naman ito? Meron po tayong naibigay na storage facility para sa COVID-19 na mga waste. Pang-COVID lang. Pang-COVID lang po siya. So, nakapagbigay po tayo ng 16 container vans sa mga LGUs. Isa sa provincial, Kidapawan, Kabakan, Midsayap, then sa sa Sultan Kudarat naman, sa province ng Sultan Kudarat, nilagay po yan nila sa kanilang provincial hospital. Sa Tacurong City, sa Isulan, sa Lebac. Then sa South Cotabato naman, meron po sa province. Nilagay nila sa tantangan na integrated na healthcare facility. Then meron din po tayong binigay sa Coronadal, Sorala, and Tupi. Then pagdating po sa Sarangani meron din po sa provincial integrated din nila na healthcare facility. May kino-construct kasi si Sarangani province na healthcare treatment facility din. Kagaya ng dito sa South Cotabato. So doon nila in-install yung sa kanila Alabel, Maasim, at sa Jansan meron din. How about naman, ma'am, sa environmental impact assessment activities ninyo? Kumusta naman po? Can we hear updates on this? Yung regular naman po natin ginagawa sa environmental impact assessment system is minomonitor po natin yung mga plano ng mga industries or yung mga nag-a-apply ng ECC po sa atin. So, kasi yung ECC ay isang planning tool ng mga industries para which is dapat nandun yung mga mitigation, control kapag if ever highly environmental hazard po yung project po natin, dapat nakalagay dun kung ano yung mga mitigating measures niya, ano yung mga buffer zones, yun, kung ano yung pwede niyang maitulong din sa community. So, yun po yung minomonitor po natin kung how well compliant ang mga industries natin sa kanilang plano. At pati na din po dyan yung sa mga other national environmental laws po natin. And tinitingnan po natin yung mga best practices nila, kung may maganda silang best practices. So, yun po yung pwede nating i-recommend or magiging model kapag nagkakaroon po na PEPP or yung partnership on environmental programs. Sa per province, ma'am, may mga industries ba na nagko-comply din dito sa mga requirements ng environmental impact assessment? Yes po, marami po tayong compliant na mga industries naman po. Sa Sultan Kudarat, yung ma'am, yung kasama ba dyan yung palm oil processing plant? Yes po, may mga din yan sila, may mga programs din po yan sila like adapt a water body, yan tumutulong din sila sa mga industries, but they are compliant din po.
How about sa Cotabato Province? Meron bang mga industries na Industries na nabilong sa ECC or sa closely monitor po natin yung EDC po, yung geothermal power plant. Nasa list po siya ng ng minomonitor regularly ng PCB. Okay. Ma'am Maishin, ang sarap pa sana ng usapan natin, but we are nearing, sabi nga nila, oras de peligro. But before we end, siguro baka meron kayong mga final words, final announcement sa ating mga listeners and viewers. Oh, yan. Good. Yung we recommend everyone to ang pagmamanage naman ng environment ay hindi lang po siya one way or two way. Nandyan po yung private, Yes, public, partnership. at saka individual na partnership po natin. So, kung pagdating po sa usapin ng solid waste management, lahat po tayo ay user. Lahat po Yes, tayo oo. ay nagtatapon ng basura, lahat po tayo ay nagko-consume. So, kailangan po natin yung i-manage. Ganon din po sa water bodies po natin. Lahat po tayo gumagamit ng tubig. Kaya kailangan po i-manage Yes, din po magtulungan, natin. oo. Like, yung zero open defecation, kasi yung water bodies na yan, lahat gumagamit, nag-utilize ng ating water bodies. Sa pagdating naman po sa clean air, yung pagtatapon po ng basura, pagsusunog ng ating mga basura, kung po pwede, much better po, iwasan po natin. May mga equip naman po tayo sa mga nagko-collect ng mga basura sa mga LGUs. Yes, oo. 'Di ba? So, instead na magsunog, i-deliver na lang po natin sa nearest barangay natin, or kausapin po natin si barangay kung ano yung sistema nila ng pagko-collect ng basura, or si LGU po natin ano po yung sistema nila sa pagko-collect ng basura. Thank you very much, si Ma'am Maishin Natividad, ang Regional Information Officer po ng EMB DNR 12. Ma'am, thank you very much. Maraming salamat din. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Brian E. Abquilan, at ng aking partner sa technical side na si Oliver Ross Rivera, isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo po. Muli po, ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, Soc Sergeant.